Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Patay po ang tatlong estudyante ng madisgrasya ang sinasakyan nilang motorsiklo sa Luna, Isabela. Chris, ano ang nangyari? Tony, posibleng self-accident ang nangyari ayon sa Luna Police. Base sa investigasyon, posibleng nadulas sa naipong baha sa malalim na bahagi ng kalsada ang motorsiklo kaya tumilapon ang mga sakay nito. May nakasabay raw na truck ang motor pero nang suriin ng pulisya ang truck, wala raw itong kahit anong gasgas. Kaya paniwala nila walang kinalaman ang truck sa insidente. Patuloy pang nangangalap ang mga otoridad ng CCTV sa lugar. Sa Pagbilao, Quezon naman, isang delivery van ang nahulog mula sa tulay ng Maharlika Highway. Base sa investigasyon, mabilis ang takbo ng truck na dumiretso sa riprap ng isang ilog. Patay ang driver habang kritikal ang lagay ng pahinante. Patuloy pa ang investigasyon. Mahigit 800 milyong pisong halaga naman ng shabu ang nasabat sa bypass operation sa Bugalyon, dito sa Pangasinan. Ayon sa PIDEA, mahigit sa 100 kilo ang mga nakumpiskang iligal na droga na nakasilid sa plastic tea bags. Arestado sa operasyon ng 40 anyos na Chinese national at 54 anyos niyang kasabwat na isang Pinoy. Nakikipag-ugnayan na ang PIDEA sa Bureau of Immigration para alamin kung iligal na nakapasok ng bansa ang Chinese national. Nakumpiska rin sa mga sospek ang isang van, cellphone at 5 milyong pisong budol money. Inaalam pa kung saan galing ang mga iligal na droga. Walang pahayag ang dalawang sospek. Mainit na balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Apektado rin ang mga sanggol ng malakas na lindol sa Cebu. Cecil, ano raw yung mga pangunahing pangangailangan sa inyong probinsya ng mga sanggol? Tony, breast milk o gatas ng ina ang kailangan ng mga sanggol dito sa Cebu. May grupo sa University of Cebu na nag-organisa ng donation drive na nangolekta ng human breast milk. Ang problema, pahirapan nga lang daw sa pagbiyahe na posibleng abutin ng 9 na oras dahil sa malalang traffic. Paalala naman ng National Nutrition Council, hindi inirerekomenda ang pagdodonate ng formula milk tuwing may sakuna o kalamidad. Mas delikado raw ito sa kalusugan dahil sa kakulangan ng malinis na tubig at mga sterilized na mga bote.